Alright, magandang umaga mga sards. Today is May 22, 2025 at nandito tayo ngayon sa Sampaloc, Tanay Rizal. Gamit na natin itong bagong motor natin, itong Honda CB150X. So ayun, bali story time lang tayo mga sards. Short vlog lang kung paano ko nabili itong motor na to. Siyempre sayang naman kung hindi natin i-document. At last month, mga April, nasa summer pa ako noon. So nagpahanap na ako ng unit kay Kuya Ronnie sa pinsan ko. Bali nagtatrabaho siya sa Kaserbi ko, Tanay. So ayun, bali nung nagpahanap ko sa kanya, medyo umabot ng mga 3 weeks 3 weeks yata o 4 weeks, kasi Holy Week nga nung time na yon, bago dumating sa kanila tong stock na to. Tapos nung pagdating sa kanila mga April 24, so April 25, pumunta na doon yung asawa ko, pati yung bayaw ko. So binayaran na tong motor. Tapos ano, yung bayaw ko na lang yung nag-drive nitong motor pauwi dito ng Sampaloc. So bali nabili natin siya ng 175,400 kasi kasama na rin yung 3 years LTO registration ng motor na to. So ang cash talaga ito ay naglalaro lang sa 173,600, parang mga ganyan. So ayun, bali dumating naman ako dito May 13 ng 2025. Bali mga ilang araw din, alas mga 2 weeks ko din siyang tinitigan sa CCTV. Pinapay-start lang nung ano ko, ng biyanan ko tsaka ng bayaw ko. Ini-start lang tong motor na to kasi bago nga. So ayun, bali dati nga nung nabili ko na to, hindi ko pa nahahawakan tong motor, pero nabili ko na, nandun pa ako sa summer. Nag-decide na ako na ibenta ko na yung Mio Sporty ko, kasi nga hindi naman ako ganun kayaman para mag-maintenance ng dalawang motor. So yun, yung na-realize ko na dito sa traffic, sabi ko wag ko na lang ibenta yung Mio, sayang. Bali may sentimental value na rin kasi sa akin yung Mio na yan, gawa nga ng syempre yan yung motor na gamit natin nung na-monetize tayo sa YouTube. Halos ilang taon na rin ako nagbablog, wala namang nanonood. Bali yung Mio lang talaga yung nakapagpa-monetize sa atin, gawa ng ilang long ride na rin yung pinagdaanan namin yan. So ayun nga, kaya napabili na rin tayo nitong motor na to, kasi medyo nahihirapan na din ako sa gastusin sa pagme-maintenance ng Mio, gawa nga ng every time na maglo-long ride, syempre check mo yung panggilid kung may sira. Lagi namang talagang may sira, lagi namang may umaalog. Tapos change oil palagi, tapos malakas sa gas. Pero ang pinakang ano ko talaga yung gas tank niya, kasi maliit, hindi talaga siya design sa long ride. Halos 3.5 liters lang yata yun eh. Tapos ang kaya niyang i-hit ay mga 100 kilometers per full tank. Kaya yun, nag-decide talaga ako na bumili na ng bagong motor. Tapos nag-pass talaga ako, sa isip ko pass na talaga ako sa scooter, kahit na ADB or NMAX Aerox. Yun talaga yung dati napupusuan ko kasi galing ako sa scooter. So dapat scooter din yung bibilin ko. Isa sa ano ko talaga yung ahon, yung mga ahonan. Tapos pagka medyo mabigat yung dala mo, mahirapan sa ahon talaga yung scooter. Although yung mga 150cc kaya naman, pero hindi ko lang alam kung mga pag makargahan na ng mga gamit na madami-dami, alanganin eh. Unlike dito sa manual, talagang solid talaga pagka mga uhunan, lalo pag mga magko-Cordillera tayo. Tapos ang nagustuhan ko talaga yung pag-overtake ka sa mga sasakyan. Unlike pagka scooter, stable lang eh, pipigay mo lang yung silinyador, antayin mo lang makalagpas. Hindi gaya nito, pag alam mong mabibitin ka, bawas ka lang ng gear, ayun, papalo na yung RPM mo, bibilis na yung motor mo. Madali lang tumago sa mga sasakyan. Tapos yun, isa rin sa nagustuhan ko talaga dito sa motor na to ay yung gas tank nya. Halos 12 liters yung gas tank na ito eh. Tapos medyo may katipiran din, kasi ang sabi ni Honda 38 liters yung ano nito, ay 38 kilometers per liter yung kaya nito.
Eh napapanood ko sa mga vlogger, lalo kay Downshift Vinci, umaabot daw siya ng 43 to 45 kilometers per liter. Pero province yun, province yung ano niya, yung biyahe niya. Ngayon sinubukan ko naman dito sa city, wala eh, umaabot lang ako ng 33 kilometers per liter eh. Yun na yung pinakatipid ko. Siguro baka laging naka down gear ako, laging naka low gear yung laruan ng ano ko, ng makina ko. Tapos lagi akong birit kasi ang sarap nga overtake. Tapos lalong lalo sa cornering, syempre upright position yung driving ano mo dito. Pag mga cornering, halos lumiliko ako mga 60 to 80 ganyan. Sobrang stable ng motor. Yun talaga yung isa sa nagustuhan ko sa motor na to. Tapos walang ngawit. Wala ka talagang ngawit pagka magra-ride ka. So ngayon bali pababa tayo ng Tanay, dun sa pinagkunan natin ng motor na to sa kaserbi ko. Bali nagchat sa akin yung pinsan ko na may ORCR na daw itong motor, kaya bababa tayo ng Tanay para kuhain yung ORCR. Yung plaka wala pa. Ang mahalaga naman yung ORCR at least registered na sa LTO itong motor natin. So bukas tuloy-tuloy na yan kasi may papel na yung motor natin eh. Tuloy-tuloy na hanggang pang summer na. So takas na lang tayo mamaya sa Tanay mga sards Alright, kaserbi ko na tayo mga sards. Opsya. Alright, magandang tanghali mga sards. Ayan, bali nakuha na natin yung ORCR ng motor natin. So sakto 3 years registration na yung motor. Ganda ng tunog ng makina So ayan mga sards, bali dito ko na siguro tatapusin tong video natin. Wala naman na akong ganong sasabihin. So ayun, bali kung nakaabot ka man sa part ng video na to mga sards, maraming salamat. At sa mga bago lang sa ating YouTube channel, like, share, comment, and subscribe. At ayun lang, kayo yung naging inspiration ko kung bakit bumili ako ng gantong motor. Hindi dahil sa sahod natin sa YouTube. Kung totoo sa inyo, yung sahod natin sa YouTube ay kulang na kulang pa para sa panggala natin. Naging inspiration ko kayo kasi patuloy kayong nanonood sa mga vlogs ko, sa mga videos ko, sa motorcycle journey ko. At maraming salamat. Wala na ako ibang pwedeng sabihin. Yun lang mga sards, kita tayo sa susunod na video